umaga at mapagpalang umaga. Hallelujah. Sige po, maaari po bang manalangin muna po tayong lahat bago po tayo magsimula ng isang gawain. Lord, we praise you. We honor your name, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa bawat isa po sa amin. O Diyos, kitang-kita po namin gaano ka kabuti, Panginoon. Sa kabila ba naman ng napakarami pagsubok sa personal po naming mga buhay, plus pagsubok dito sa mundo, pero nananatili kang tapat sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Lord. You keep us and yung protection mo, lagi pong kasama po namin. Salamat po for that. And this morning, Lord, we just want to give ourselves to you. Masamba ka namin ang buo naming mga puso. Mapuri ka namin, Panginoon, nang walang hesitation, Lord. Ma-meet ka namin ngayong umaga. Makatagpo namin ang banal na Espiritu, ang presensya mo, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Lord, at hindi masasayang ang aming mga pagpupuri dahil alam namin nandyan ka, natutuwa ka, nakangiti ka sa aming mga pagsamba, pagkanta. Lord, kaya we honor you, we praise you, we bless your name. We honor your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen, amen. Ramdam na po ba natin na gusto natin magpuri sa Panginoon? Amen. Sino po ba dito yung ready na yung heart niya? Amen, amen. Alam niyo po, ang bilang mga mananampalataya po ng Panginoon, we are always prepared pag Sunday morning. Amen po ba? Sino po dito yung Saturday night pa lang, naghahanda na siya? Amen, ayan. Kasi alam natin, kinabukasan, sasamba ako sa Diyos. Kaya dapat ready ako. Ayan. O, sumasang-ayon po sa yung keyboard. Dapat ready ako. Ready ang puso ko. Dapat handa ka dahil kakatagpuin ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, wag po natin isipin, isang linggo, nagkasala ako sa Diyos, baka hindi ko makatagpo ang Diyos ngayong linggo. Pero si Lord ay mapagpatawad na Diyos kung may nagawa po tayong di natin sinasadya at yung puso natin nagsisisi, itaas po natin sa Panginoon yan at katatagpuin po niya tayo ngayong umaga. Kakatagpuin ka po niya ngayong umaga. Amen? Sino po dito yung handa ng tanggapin ang presensya ng Panginoon? Amen. Sige nga po, pwede po ba magpuri po tayo with our own praise and worship? Come on. Taas mo ang Panginoon. Hallelujah. We praise you. We honor you. Hallelujah. Come on. Come on, church. Bless the Lord. Bless His name. Hallelujah. Praise you. Praise you. We worship you. You're the Lion and the Lamb. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Sa inabahaba po ng pandemic, pero I know, mas mahaba po yung faith natin. Amen. Mas mahaba po yung pagpapala ng Panginoon, kaya wala pong anumang pandemic ang makapipigil po sa atin. So let's praise the Lord, let's honor Him, let's worship Him. Nawa, makatagpo natin siya. Coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdom will bow down. Every chain will break. Every chain will break. As broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord? Oh my. Let us declare. Our God is the Lion. The Lion of Judah, He's roaring with power and fighting your battle. Every knee will bow before. Our God is the Lord. Our God is the Lamb that was slain for the sins of this world. His blood breaks the chain. Every knee will bow for the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him.
Open up the gates. Open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save. The God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord? Oh my! Our God is here. Our God is the Lion of Judah. He's rolling with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of this world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee, Our God. Come on, declare po natin. Napakaganda po ng lyrics. Our God. our God is the Lion of Judah. He's rolling with power and fighting your battle. Di po ba na kayo natutuwa doon? Our God is the Lamb. He's the Lamb. Our God is the Lamb that was slain for the sins of this world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Walang makapipigil sa Diyos. So gusto niyang gawin sa buhay mo. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop Well, let's open our hearts. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is there. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain. The sins of this world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before. Our God is the Lamb. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of this world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Every knee shall bow. Amen. Every tongue will confess that the Lord is our God. Amen? Ba yan eh, iyak agad ako. Sino po dito maraming mga iniisip, yung di makatulog. Hindi makatulog, isip ng isip ng isip. Hindi makakain, kasi isip ng isip ng isip. Pinaalalahanan po ako ni Lord. Itong awit na to, pinaalalahanan niya po ako ng salitang surrender. Sabihin niyo nga po, surrender. Surrender. Taas ang kamay, surrender. Alam niyo po yung word sa akin ni Lord. Yes, sabi ni Lord sa akin, isurrender mo yan kasi sa akin. Kung meron kang mga alalahanin at kabigatan,
I-surrender mo yan sa akin. Kung meron kang mga galit sa puso mo, kung meron kang mga unforgiveness, alam niyo po, nakakapangit lang yun. I-surrender mo na yan sa Lord. Lahat ng bagay na nagpapabigat sa'yo at nagpapapangit sa'yo at sa puso mo, i-surrender mo na po yan sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang niremind po sa akin ng Panginoon is this. Pag meron kang something sa puso mo at hindi ka makatulog at nag-iisip ka, mag-pray ka. Lumapit ka sa Panginoon. Isumbong mo. Sino dito yung mahilig magsumbong? Alam niyo po, susumbong ako sa Lord. Sa Lord po ako nagsusumbong. Sa Lord po ako lumalapit. Naalala ko po ito pong last few weeks, before this week po. Sobrang down po ako. Down, as in, umiyak po ako sa Lord. Sorry po. Naaalala ko lang. I was crying to the Lord. And I was crying to, syempre sa asawa ko, umiyak ako. Tatay, ganito. Sorry, tatay po tawag ko sa asawa ko. Tatay kasi siya ng anak kong si Mapoging si Asher. Down na down po ako. I was crying to the Lord, Lord, ba't ganon, ba't ganito, ba't ganon? Alam niyo po, after prayer, noong pong Sunday, umiyak ako habang nagpe-pray sa Father's Day. I was crying to the Lord. Alam niyo, nagsumbong lang ako sa Lord. Tapos after ng service, after po nun, ayos na po ako. Sabi ko, Lord, galing mo. Nais mo agad ako. Inayos po ako agad ni Lord. Ayusin mo yung puso ko. Ayusin mo po yung puso ko para sa tao na ito. Mahal ko po siya. Ganon po yung nilalapit ko sa Panginoon. And napakabuti ni Lord. Kasi ang bilis po niyang ayusin ang heart ko. Alam niyo po, nagpray ako. I was so down that day. Tapos tong week na to, sobrang pinapahakbang po ako ni Lord sa ibang bagay. Pinapa-expand niya po ako. Kasi kahapon po, naalala ko yung devotion, yung kay Jabez. Lord, expand mo nga yung territory ko. Bless me, Lord, and expand my territory. And salamat po sa Panginoon kasi the Lord, I know that the Lord is starting that in my life to expand me and bless me. Marami po tayong pain. Tama po. Sino dito may mga pain sa kanilang puso. And sabi ni Lord, just surrender that to the Lord. Surrender mo yan. Di mo naman talaga yan kaya. And the Lord will bless your heart and will give you a new heart. You will be refreshed. You will be recharged. Kasi sa sarili naman talaga natin, di mo naman talaga yan kayang buhatin. We can only stand because of the grace of the Lord. Araw-araw, yung grace ni Lord sa'yo, nag-uumapaw. Kailangan mo lang maging aware na yung grace sa'yo ni Lord, di mo naman talaga kayang buhatin ang lahat ng bagay. Only by the grace of our God. And so now, let's all surrender everything, lahat ng ating kabagabagan, lahat ng ating kabigatan sa ating pong Panginoon. Amen? Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Here I stand forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. Lord, I am yours. I am yours. Surrender wholly to
here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. For I am yours, I am yours. Surrender wholly to you. Set me in your family, calling me your own. I belong to you. It's all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry. It's my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I want to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire is to know you more. In your name, I belong to you. All I need, we need your spirit, Jesus. Here I cry, Lord. We long to love you, we long to know you, Jesus. We lift our hands to you, oh God. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. 'Cause I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Oh, we belong to you, Lord. Kami ay sa'yo, Panginoon. Yes. Oh, Panginoon, we belong to you, oh God. Let us praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord, praise you, Lord, praise your name, Jesus. Hallelujah, Amen. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa bawat opportunity na malaya kami na makapagpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sige po, maupo muna po tayo para po sa ating exhortation, sa ating tithes and offering.
Sabi po sa John 13, verses 15 to 17, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat inyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Sa Bible po, merong tatlong kautusan na kadalasan disobeyed. Naniniwala po ba kayo? Kautusan, pero talagang palaging nadidisobey ng mga tao, lalo kahit mga Kristiyano. Ang unang kautusan na palaging nadidisobey ng mga tao, kahit mga Kristiyano, number 1 is tithes and offering. Pangalawa, love your enemy. Sino po may kaaway? No? At pangatlo po, yung Great Commission. Isipin niyo po, napakahalagang kautusan, pero napakadalas at pangkaraniwan na nadidisobey ng mga Kristiyano. Tinuruan po tayo ng prinsipyo, ng mga principles sa pamantayan sa ating pag-iikapo. Para maunawaan natin na ang lahat ng bagay, tinatangkilik mo natin sa buhay natin, o lahat ng bagay na nakikita natin, ay pag-aari talaga ng Diyos. Ano po? Naniniwala po ba kayo doon? Lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos. Sino po may cellphone? Nikolay, cellphone mo yan. Cellphone mo. O, di may pag-aari mo pa rin, hindi sa Diyos. Sabihin natin, lahat ng pag-aari natin belongs to God. Ano, kaya wala talaga tayong masasabing atin. Kaya, ang Panginoon, ini-invite talaga tayo. Mababasa natin doon sa paboritong talata ni Kapuring, sa Malakay 3:10. Ang Panginoon, ini-invite talaga tayo to test His generosity. Ano about tithing? Kaya, dito, makita natin, ipinapahayag ng Panginoon na kapag hindi tayo nagtatapat talaga sa ating pag-iikapo, sa ayaw mo at sa gusto, masakit man ang dating nito sa iyo, pero lumalabas, magnanakaw tayo. Ayaw natin masabi na tayo nagnanakaw, pero pag hindi pala tayo nagtapat, paghandog natin na ikapo sa Panginoon, walang ibang kahulugan yon sa Bible, kundi sinasabi doon din sa Malakay na ninanakawan natin ang Diyos. Kasi po, kaya tayo iniimbitahan ng Panginoon nasubukin natin yung generosity niya, kasi po, ang pag-iikapo, ang hindi pag-iikapo, nag-i-invite ng curse sa buhay natin. Pero ang pag-iikapo, nag-i-invite ito ng immeasurable blessing. No? Yung salapi natin, na inyahandog natin, o pinang-o-offerings natin, ay nagkakaroon lang naman talaga ito ng eternal value. Ano? Kung meron tayong eternal mentality. Yun po ang malinaw. Yung salapi natin, nagkakaroon lang ng eternal purpose kung meron din tayong eternal mentality. Pero kung ang mentality natin ay dito lang sa sanlibutan nito, earthly mentality lang, hindi magiging makahulugan sa atin, hindi natin pahalagahan ang pag-iikapo. Baliwala lang yan. At napakarami nating mga alibay, napakarami nating mga kung ano-anong dahilan. Kaya, kung earthly mentality lang ang taglay natin, hindi talaga natin magagawa na i-connect yung salapi natin, yung kayamanan natin, para magkaroon ng eternal purpose. Hindi lahat ng Kristiyano mayroong eternal mentality, o hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng tao ay eternal oriented. Sa pagkakaloob natin ng ating ikapo, kung wala talaga tayo ng eternal mentality, hindi natin ito pahalagahan. Maaring kaisipan din natin yan, sinasabi ng marami, na kulang na nga budget namin, magkakaloob pa kami. No? Pero, at isipin natin mga kapatid, halos every Sunday na lang na ginawa ng Diyos. Nakikipag-wrestling tayo palagi sa Diyos. Kung ibibigay ko ba yung tithes ko o hindi, kung magkakaloob ako o hindi.
there is a struggle palagi sa kalooban natin. There is always a wrestling na nagaganap sa iyo at sa Panginoon. Kaya, sa pagtatayos natin, tandaan po natin, walang malilihim sa Panginoon. Alam ng Diyos ang puso natin. It's a matter of, yung sinasabi ng Panginoon na fundamentals, ano? Yung fundamental management na gusto matutunan ng Diyos sa bawat sa atin. Gusto matutunan talaga ng Panginoon yun. Kaya, huwag po tayong magkakaroon ng anumang negative na kaisipan pagdating natin sa ikapo. God's only purpose, kaya niya ibinigay sa atin ang pag-ikapo. Hindi niya kailangan yung ikapo mo. Hindi niya kailangan yan. Dahil siya ang nagmamay-ari ng lahat. Hindi niya kailangan yan. Sasabihin mo, hindi pala kailangan. Bakit kailangan pa niya 10%? Kailangan ng 10% para mag-operate ang church. Maraming kailangan ng church. Di ba sabi doon sa Malakay 3:10, para mapuno ang templo ng pagkain at lahat ng pangangailangan. Paano mag-ooperate ang church kung di tayo magbibigay ng ikapo? Sasagutin ba lahat ni pastor yan? Di ba? Doon po, at hindi po mahalaga yung gaano kahalaga, kung gaano karami yung tithes natin, ang inabot ng 10% natin. Kahit milyon pa yan, hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, makita niya ang puso mo dun sa standard of obedience, sa standard of giving. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sabi doon sa binasa natin, sabi ni John, if you do this, you will be blessed. Ano? Sabi ni James sa James 1:22, if you obey it, you will be blessed. Sabi ng Bible, not just believe, act on it. Do not merely listen on the word of God, act on it. If you have faith, alam po natin that faith without work is dead. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat po. Ipanalangin po natin yung ating mga ikapo. Dakilang Diyos, aming Jehovah Jireh, nananampalataya po kami, dakilang Diyos. Tapat ka sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Sabi mo po sa Philippians 4:19, you will supply everything we need according to your riches and glory through Christ Jesus. Salamat po, Ama. Salamat sa lahat ng tinatangkilik namin sa araw-araw. It is all belongs to you, Panginoon. At marapat lamang na ibalik namin yung para sa iyo, dakilang Diyos. Lord, hindi mo hinihingi ang buong buo, Panginoon, sa amin. Hinihiling mo lamang sa amin ay 10% para masayang-masaya ka na ibigay sa amin yung 90%, Panginoon. At tulungan mo kami, dakilang Diyos, to have a heart, Panginoon, na punong-puno, O Diyos, ng conviction, O God, para mabigyan ka ng kaluguran sa aming pag-iikapo. Pagkalooban mo kami ng puso to have a real connection sa iyo, kaya namin to gagawin, dakilang Diyos. A heart that is full of submission to you, Panginoon, para magawa namin ang lahat ng ito. Salamat, Ama. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na narito, maging ang mga kapatid namin nasa online na nakikinig at nanunood, Panginoon, ng pagsamba namin na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa more than he deserve, more than they ask, Panginoon, because you are able to bless everyone, dakilang Diyos. Tulungan mo kami maging matapat. Tulungan mo kami, Panginoon, maging mabuti kaming katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin para sa iyong kapurihan at iyong karangalan. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat. Purihin ka in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Okay po, makapagkakaloob na po tayo. Habang dinadala po natin yung ating mga tithes and offering, tayo po umawit muli. And i-welcome po natin from our daughter church sa Sulok. Let's welcome Pastor Mel Marcelino. I belong to Sige po, tayo po tumayo. all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry. My deep desire is to know you. Let's worship the Lord for the last time. In your name. In your name, I will lift my hands to the
this anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. Yes, Lord. Maraming salamat po sa paggising mo sa amin ng maaga upang muli ay makatagpo ang iyong kagandahan, ay maranasan ang iyong kapangyarihan. Salamat po sa magandang umaga na ito. Malusog ang aming katawan. Malaya ang aming mga pag-iisip sapagkat pinupuno mo yung lugar na ito ng iyong pag-ibig at kadakilaan. Kaya't wala kaming dahilan para malungkot at mag-alala. Sapagkat ang lahat ng aming pangangailangan, provided mo na. Ang gagawin na lamang namin, magbubukas kami ng isip at aming itutuo ng lahat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat walang ibang kapangyarihang, mayroong kapangyarihan dito sa loob ng building na ito, kundi ang kapangyarihan mo. At napapailalim kami sa iyong kapangyarihan. Silang nakikinig sa kanilang mga tahanan, huwag mo po silang lagpasan. Kung papaanong kami yung pinagpapala sa lugar na ito, maranasan din po nila ang kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, wini-welcome namin ang kapangyarihan at pangunguna ng Santong Espiritu. At kaming lahat nakikinig po sa iyo, mangusap ka. Ama naming Diyos, sa oras na ito, ikaw ang mangungusap at nakikinig ang iyong mga lingkod. Pagpalain mo ang aming pagdalo at mag-uwi kami ng masaganang pagpapala at biyaya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang kasama ninyo ay si Pastor Mel. At yung pong ating pastor ay nandoon po sila ngayon sa Mambog. At si Pastor Richie naman ay nandoon po sa Sulok. Ako po yung nagagalak dahil nabuksan ulit yung ating pong pagpapalitan, yung ating exchange pulpit. At nagkaroon ako ng pagkakataong makalaya po doon sa Sulok. Makalabas naman. At ngayon po, napansin po ba ninyo yung mataas ang tubig? Sino yung nababaha po dito? Sa Sulok po, malalim ang tubig. At sabi ko nga po sa mga kapatid natin sa Sulok, ay salubungin ninyo sa kanto si Pastor Richie. Pakipangko sa inyong balikat. At habang kayo ay papunta sa church, isayaw ninyo. Ginawang pagoda. Kaya Santo Richie na po yun ngayon. Alam mo, si Pastor Richie po, inaano ko po yan kahit na ino-okray ko. Hindi makakaganti sa akin yun eh. Kaya pagkakataon ko na. Kaya Pastor Richie, good luck po sa iyo dyan. Pagpalai ka ni Lord, ingatan ka nawa. Salamat sa Panginoon. Pwede po tayong tumayo para po sa ating paksang tatalakayin sa umagang ito. Luke chapter 10, 38 to 42. Ito po yung naalalaman na natin. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, nalilig-galig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya.
Palakpakan po natin ang Panginoon at salamat sa Diyos. Tayo po ay makakaupo na sa ating pong mga paboritong upuan. Ngayon sa umaga pong ito, ang ating pong title na pag-uusapan ay about the front row experience. Ayan, the front row experience. Alam niyo po ba mga kapatid, meron ako naalala. Meron daw pong isang matanda, senior citizen. Pakitingnan nga yung katabi niyo. Hindi ikaw. Kamukha mo lang. Merong isang senior citizen, ang late nang dumating sa church. At ito'y binati at siyempre in-approach ng mga usher. Sabi ng mga usher, "Good morning po, Lola," babae. "Welcome po sa ating pong pagsamba." At ang sabi ng Lola, "Gusto kong umupo sa harapan." Ngayon, nag-isip ngayon yung usher sapagkat nagsisimula na yung gawain. At maaaring pagka dinala niya si Lola sa harapan ay makadistract siya ng maraming tao kasi si Lola medyo mabagal na talagang maglakad. Hirap na siya. Kaya pag dinala siya doon sa gitna, matagal maglakad, dadating sa harapan, makakakuha po ng atensyon, nadidistract po yung mga nakikinig kay pastor. Ay nasa climax pa naman ng pagme-message ni pastor. Kaya dumiskarte po yung usher. Sino po ba yung mga usher dyan na madidiskarte? Ayan, mga usher na madidiskarte. Dumiskarte yung usher, ang sabi ng usher, "Lola," binulungan niya yung Lola, "Lola, boring pong magturo yung pastor namin. Aantokin kayo sa harapan. Dito na lang po kayo sa likuran." Alam niyo, bigla pong sumungit yung mukha ng Lola at nagsabi, "Ineng, ako ba'y nakikilala mo?" "Ay hindi po Lola, pasensya na po. Sino po ba kayo?" "Ay ako lang naman ng Lola ng boring na pastor nyo." Ngayon natakot itong aser. Sabi niya, "Naku, lagot ako kay pastor. Susumbong ako ni Lola." Ngayon, bumawi ngayon si aser. Sabi ni aser, "Ay Lola, ako po ba'y kilala nyo?" "Hindi kita kilala," sabi ni Lola. Biglang napasigaw si aser, "Hallelujah! Praise the Lord!" At biglang nagpalakpakan ang buong kongregasyon. Yun pong hindi natawa, mamayang pag-uwi, saka palang pumatatawa yun. Loading eh. Medyo mabagal ang pick up. Ngayon pong umaga na ito, pag-usapan po natin yung front row experience. Sa lahat po ng mga nakita nating mga church, nung tayo po nasa kabila, palagi yung mga unahan, bakante. Hindi mo nakaka-experience na. Pag tinanggal mo naman, ang upuan sa harapan, pagdating ng linggo, yun, ala rin po yung magiging laman. Sabi ko, saan kaya, ano kaya ang kakilakilabot na kapangyarihan meron yung mga pangunahang upuan at hindi kayang upuan? Ano kaya meron dyan? May sumpa kaya yan at alang umuupo dyan? Sabi po nung isang tawag dito, leader, isang cell group leader, ang sabi niya sa kanyang pastor, "Pastor, meron po kasing mga bagong kaluluwa kaming in-invite. At yan po yung nakalaan para sa mga VIPs. Ganun ba? Sabi ni pastor. Ay, nasaan sila? Bigla pong may ginawa eh. Hindi po nakarating. Nangyayari ba sa inyo yun? Yung bang nag-confirm at pagkatapos ng Sunday, wala siya. Ngayon tatawag ka, nasaan ka na? Ba't wala ka pa? Tapos sasabihin niya, "Pasensya ka na, may dumating na bisita. Hindi ko na hindihan eh. Next time na lang." Pero, sabi niya, kahit naman hindi niyo ako kasama, yung espiritu ko kasama niyo sumasamba. Kaya sabi ni pastor, para pala sa mga espiritu, yung mga nasa harapan. Kaya pala hindi ko nakikita, sabi ni pastor. O sige, pag walang laman ang mga upuan, babatiin din natin sila. Kasi kahit walang laman yan, yung mga hindi nakadalo, by spirit, nandito sila. Amen. Pardon? Kaya sabi ni pastor, welcome po sa aming pagsamba, sabi doon sa mga upuan. Welcome po sa aming pagsamba. Sana po ay mayroon tayong maiuwing pagpapala ngayon sa umaga na ito. Sabi na gano'n. Ay, kumusta naman po ba ang mga katawang lupa nyo? Medyo po magtatagal ang gawain natin po ngayon. At kung hindi po kayo makakauwi ng oras sa inyong bahay, baka abutan nyo, cremated na ang katawan ninyo. Kaya pala, yung upuan na ito,
ay para sa mga VIPs. Ano? Yung pong mga cell group na meron pong katawan. Hindi po ba't marami tayo mga cell group member? Ilang cell group mo? 12 na po eh. Minsan sumusobra pa po, naging 15. Ilan nung dumadalo? 3 po. Yung iba, kaluluwa lang talaga. Hindi ba marami tayo? Puro kaluluwa lang muna. Ala pa yung katawan sa pagdalo po natin. Sa umagang ito, talakayin po natin kung ano ba yung front row experience na ito na ibinibigay sa ating oportunidad ng Panginoon upang makaupo doon sa unahan. Ano? Hindi lamang po unahang upuan, kundi at the very presence of the Lord, of our God. Yung pong presensya ng Diyos, yung front row na sinasabi ko, hindi po literal na upuan po iyon. Kundi kahit ikaw po'y nasa likod, kapag na-experience mo po yung front row experience na yun, napakamalapit mo po kay Kristo. Amen? At kahit saan kan lugar ka sumasamba, kapag ka ando doon yung front row experience, at talagang first hand ka sa kanyang mga salita. Nagrirema ang mga salitang nadidinig mo mula sa kanya. Alam ko naman na kaya po tayo nandito, gumising ka ng umaga, naligo ka't nagbihis ng maayos, at ayaw mong malate pagdating po sa church. Bakit? Sapagkat ang gusto mo pong puntahan dito ay ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka po nagpunta dito para po magtinda ng iyong paninda ng mga peanut butter. Ano? Hindi ka nagpunta dito para maningil ng mga pautang mo sa online. Amen? Nagpunta ka po dito para ma-experience at ma-encounter mo si Lord. Amen ba? At alam niyo po ba kapag ka na-encounter po natin ang Panginoon sa ating pong pagpunta dito, kahit po hindi maganda ang tugtugan, kahit sintunado ang awitan, uuwi pong magaan ang iyong pakiramdam. Kasi na-meet mo yung ini-expect mo. Si Lord ay na-meet mo. Kaya pinakamaganda pala, pag tayo nandito, ay i-expect po natin na merong gagawain ngayong araw na itong Panginoon sa buhay ko. Kaya yun po yung tinatawag nating front row experience. Ngayon, meron pong mga kailangan po nating gawain para po palagi natin ma-experience itong pong malapitang presensya ng ating Panginoon. Ang una po sa lahat, be present with Jesus. Ano ibig sabihin ng be present with Jesus? Sabi nga sa verse 39, ang babae ito ay may isang kapatid na Maria, ang pangalan, naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Nando doon si Maria. At si Maria ay nando doon sa paanan ng Panginoon at nakikinig ng kanyang itinuturo. Be present means no obstruction, no delays, real time, ika nga. Our heart, soul, and spirit are fully engaged and strongly connected. Kapag nandoon tayo po sa presence ng Panginoon, nandoon din po tayo sa secret place of the Most High. Yun po yung hinahanap ng puso natin, yung pong dadating ang pagkakataon na ang tibok ng puso ni Jesus, damandama mo. Sapagkat masyado kang malapit po sa Kanya. Very typical po sa mga cell group, na kapag po sa isang bahay tayo ay nagawain, yung pong host ay parang si Martha, kaya po napapagsabihan natin, Martha, Martha, masyado kang abala. Kapag mga kababaihan, prito ng lumpia, gawa ng juice at ng sausawan. Di ba? Nando doon si cell leader, nagsasalita. Nakikita niya, nadidinig niya, pero wala yung focus niya. Nasaan? Nasa lumpia. Pag mga kalalakihan naman nagsi-cell group, magsasaing ng sandama kalakanin, o order ng 7 crispy pata kay Mylene, at magtitimpla ng pitsil-pitsil na kape. Amen po ba doon? Ando doon sa cell leader, nagsasalita, nakikita, pero wala silang napapala. Bakit? Sapagkat masyado po silang malayo. Naka-distance po sila. Kaya hindi po sila nagbe-benefit doon sa magandang oportunidad na sa bahay nila mismo dinala. Napakagandang oportunidad po na sa bahay po ginagawa ang mga cell group.
Amen ba doon? Ang sabi po ni Pastor Ed Lapis, hindi ang mga magagandang muebles at kasangkapan ang pinakamagandang dekorasyon na tinanggap ng bahay mo. Alin? Yung mga taong nananalangin ang pinakamaganda na nangyari sa bahay mo. Kaya kung tayo mismo po, hindi po natin nakuha yung magandang oportunidad, dadating po ang araw, hindi ka na iimbitahin sa bahay nila. Bakit? Napagod na. Nakapapagod po yun. Tingnan mo si Marta. Nung mapansin po niya ng kanyang kapatid, walang ginagawa, nakaramdam po siya ng patig, ng selos. At ang sinabi niya sa Panginoon, pwede ba sabihin mo sa kapatid ko, iwan muna niya yung kanyang pakikinig sa iyo at tulungan ako, hindi mo niya nakikita. Kumukunat na yung lumpia. Wala pang sausawan. Kakain na sila. Hindi po ba? Nandoon tayo, abalang-abala po tayo. At sa umpisang gawain, excited ka na magpakain. Amen. Pag nakatatlo, nakaapat, sasabihin mo, ay wala ako sa linggo eh. Sa iba na lang muna kayo maghawain. Next time na lang. Bakit? Na-burn out po. Hindi dahil po ayaw niyang magpakain, kundi hindi po siya nagbe-benefit sa cell group. Yun po yung problema. Kapag ka po tayo ay hindi po tayo nakalalapit doon sa presence po ng Panginoon. Sabi po nga natin kanina, dapat walang obstruction. Sapagkat pag tayo malayo, just ikaw inato doon sa likod, obstructed ka na po. Hindi mo na po masyadong malinaw na nakikita yung nandito po sa harap. Amen po ba doon? Kapag ikaw ay nandito sa likod, napakaraming pong chance na mas-distract ka. Kapag ka po mayroong biglang dumaan po diyan na nagpreno, lilingon kang tsak sa karsada. Mamaya mag-iusyosa ka, meron bang nasagasaan? Meron bang nasagasaan? Kapag ka po may dumaan diyang patay, pupunta ka sa harapan, titingnan mo. Ba't hindi ka makipaglibing? Pagka po may dumaan po diyang bumbero, ayan, bumbero. Pag may dumaan diyang bumbero, sisilip ka, saan papunta? Saan papunta? Pagpapunta sa inyo, nag-iisip ka, naku, nabunot ko ba yung plancha? Naku, nasara ko ba yung LPG? Naku, sabihin ko po, hindi ka na makasamba. Dahil papunta sa inyong lugar, yung bumbero, iniisip mo kung nabunot mo yung plancha at kung naisara mo yung LPG. Kaya pupuntahan mo yung asawa mo habang nagsisimba at nakikinig. Sasabihin mo, sweetheart, nabunot mo ba yung plancha? Naisara mo ba yung LPG? Sasabihin ng asawa mo, honey, wala tayong plancha. Wala rin tayong LPG. Dahil po sa sobrang pag-aalala, kahit po na hindi na kailangan alalahanin, inaalala pa. Bakit? Obstructed po eh. Minsan po, naging karanasan namin doon po sa luma po nating church sa UCCM. Minsan po inalagay din po ako sa likod at masasabi ko po talagang hindi 100% po pwede ka makinig ng dire-diretso. Marami pong obstruction at maraming delay at marami kang makikitang po pwedeng umagaw po ng attention mo habang ikay sumasamba. Kasama ko po doon si Kuya Obet. Tanong po niya sa kanya kung ano yung buong istorya nito. Kami po ay, nahabang sila nagwo-worship dyan, nakatalikod sila, kami nasa likod, usher kami. Medyo umuulan po nun. At yung mga payong po nakasabit dito sa mga bakal sa pintuan at dito po sa may mahabang upuan, nakasabit po yung mga payong. Andito po kami sa may ilalim ng hagdan, sa may control booth. Nakita po natin si ka-sister nagmamadali dahil umuulan at nagpe-praise and worship na, malilate na. Ito po kami, nagmagandang loob po kami dahil aser kami, babatiin po namin siya. Oh, I love you with the love of the Lord. Nakangiti po kaming ganyan. At alam niyo po ba, bigla pong nasabit ng payong ang palda, ay nahulog. Kami po dalawa ni Kuya Obet doon. Kaya po, nung mahulog po, talaga pong, yung po talagang, tawag dito, yung tabing ng tolda ay nahulog sa lupa. At hindi po maintindihan kung paano po tatakpan ang kabanantipan. Kaya po kami ni Kuya, oh, I love you with the love of the Lord. Tapos biglang, oh, I love you with the love. Nakatingin po, hindi po naman namin kayang titigan yun. At alam niyo po ba nung kami nandito na, hindi namin maisip kung ano yung aming pakiramdam. Yung po bang ikaw
worship na worship, banal na banal ang gawain mo. And then, bigla ka nakakita po ng ganito eh. Gusto mong matawa ay pinipigil mo. Tawan-tawa ka talaga, gumaganyan po kami. At alam niyo po ba, napansin po kami ng worship leader. Nagalit po sa amin. Akala, siya po yung pinagtatawanan po namin. Ano kaya kako yung iniisip ni sister, ni ka-sister? Siguro iisipin nito, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang iniisip naman namin, dalawa, estalastay, naganap na. Ano sabi ni pastor? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano ibig sabihin nito? Kapag po talaga nasa sa likod kayo, napakarami pong istorya po pwedeng mabuo. Alam niyo po bang hindi na kami nakasamba ni Kuya Obet? Yung maghapon na yun talaga, dala-dala po namin sa puso namin yun. Hanggang ngayon alam ko dala-dala mo yan eh. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan, baka kilalan nyo eh. Talaga pong nahulog ang tabing ng toldang tipanan. Hindi kayang itago yung kaba ng tipan. Kaya po mga kapatid, kung kayo po'y nando doon sa likod, I'm sure po pwede po kayong madistract. Sa lahat po ng sandali, po pwede po tayong madistract. At karaniwan po, nagkakaroon po tayo ng misinterpretation sa mga bagay na nadidinig po natin dito sa harapan. Amen? Kasi nga masyadong malayo. Noon nga naglaro tayo, ibubulong mo kung ano yung binulong dito sa harapan, ibubulong sa pangalawa hanggang ikatlo, bulati lang po nagsimula eh. Pagdating po doon sa dulo, ahas na eh. Dahil po pagka masyadong malayo yung binyahe ng mensahe, nababago. Kaya pagka hindi po tayo talaga connected at saka hindi po talaga tayo yung may mga obstruction at hindi tayo real time sa pakikinig natin sa mensahe ng Panginoon, po pwedeng gamitin ka ng kaaway para mag-distract naman ng iba. Po pwede ka kasing magamit ng kaaway para manggulo sa iyong katabi. Alam niyo, may mga gifted po talaga sa kwentuhan sa mga sa churches po. Hindi po ba? Kapag naupo kasi simulan na niya ang kwento, aba, daig pa po ang babae na may 35,000 words. Tapos na po ang gawain, nag-uuwian. Hindi pa po siya tapos na pagkukwento po sa iyo. Kaya distracted ka po. At ang isa pa, letter A, your position will affect your vision. Yung pong lugar na kinalalagyan mo will affect what you see, will affect what you hear. Amen. Dahil malayo po pwedeng hindi mo masyadong nadinig yung tamang pronunciation, iba ang naging pakahulugan mo. Dahil malayo ka, iba na rin ang perception mo doon sa mga nangyayari po dito sa bahay, sa harapan. And then, because of that, your position will affect your disposition. Kung paano ka kikilos at magre-response, apektado na kung ano yung pumasok sa isip mo at nalagay doon sa puso mo. Kaya po, marami pong tao, ay dinajudge po nila si Mayor. Bakit ganito ang ginawa mo, Mayor? Mali yata yung mga panukala na yan. Mali yata yung mga batas na yan na inilagay po ninyo. Samantalang nasa likod ka. Nakaupo ka sa likod. Minsan, nagagalit tayo at nagtatampo kay nanay at kay tatay. Bakit hindi tayo pinayagang makitulog sa ibang bahay? Pero kung ikaw lamang ay uupo sa harapan at makikita mo yung malaking picture, ay ma-appreciate mo kung bakit hindi ka pinayagan ng nanay mo na matulog sa ibang bahay. Kuminsan, dinajudge natin si pastor, ang mga leader sa church. Bakit ganyan kayo? Pangit yung ginawa nyo. Hindi yan tama. Pero masyado kang malayo at hindi ka nag-i-involve. Diba? Kapag ikaw ay nasa likuran, madadaya ka at magiging kasangkapan ka ng pandaraya ng kapwa sa iba. Kaya nga po, napakaganda. Anong dapat natin gawin? Lumapit-lapit ka. Kanino? Sa upuan? Hindi. Kay Kristo. Sapagkat naniniwala ko, kahit saan ka pumwesto, kung si Kristo ay nasa puso mo, lagi kang malapit sa Kanya. Amen ba doon? Ikalawa po, be at the front row.
Be at the front row. Bakit kailangan po natin na tayo nandoon sa front row palagi? Sabi nga dito, at the front row, you will experience up-close personal encounter with Jesus. Kapag ka po ikaw ay malapit kay Kristo, ano man yung ginagawa ni Kristo, ikaw yung makakasaksi unang-una. At napakaganda po na ikaw yung nakakasaksi sapagkat kapag ka ito'y patutuo ng buhay mo, kahit na sino pa ang banggain mo, ay po pwede mo pong itayuan at ipagtanggol kahit itaya pa yung buhay mo. Nakita ko yan eh. Ako mismo nandito yan eh. Yung himalang yan, ako ang nakakita. Pero habang ikaw ay nasa likod at obstructed ka ng maraming tao sa harapan, ay hanggang ikaw po ay mga tagapalakpak lamang. Ano? Fans club ka lang kapag nasa sa likod ka. Sasabihin mo, wow talaga! Nakakita yung bingi. Nakalakad yung bulag. Hindi po, yung himala po ng Panginoon na nagpagaling sa Kanya, nabalitaan mo lang. Kaya po ikaw, hanggang fans club ka lang. Hanggang chiwari-wari-wap ka lang. Pero kapag ikaw po ay nasa harapan, ikaw po yung mismong makakaranas at makakakita at makakasaksi kung gaano kadakila ang Diyos. At dahil po doon, pag ikaw po ngayon ay nasa harapan, sabi nga dito, kapag malapit ka, mapapansin ka. At kapag napansin ka, magagamit ka. Alam niyo, sino po ba yung madalas nabibigyan ng assignment? Ay yung pong laging present. Kapag ka ikaw ay laging absent, hindi ka bibigyan ng assignment. Baka mapahamak lang ang gawain kapag ka ipinagkatiwala sa iyo. Kapag ka po ikaw ay madalas present sa gawain, ikaw po ay napapagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang mga tungkulin. Kaya mapapansin po, kaya po madalas yung iba, ayaw yung dumalo. Ayaw mag-participate. Gusto lamang nila ay forever na nakaupo at walang ginagawa. Kaya pala laging alang nakaupo doon sa unahan sapagkat ayaw po nila na umimbolve sa gawain. Ano pa? B, at the front row, you can or we can participate. Nung una, nakikinig ka lang, nakamasid ka lang sa mga himala. Pero nung ikaw ay nasa harapan, sa iyo na ngayon naganap ang himala ng Diyos. Natutuwa ka may pinagaling, natutuwa ka may pinagpala, natutuwa ka may pinalaya, pero mas matutuwa ka kung ikaw mismo ang pinalaya, pinagaling at pinagpala ng Diyos. Kung ikaw mismo ang nasa sa harapan at nakaka-experience. Hindi po ba ninyo na napapangarap na isang araw, ikaw yung tatayo dito at magpapatotoo na pinagpala ka ng Diyos. Tatayo ka dito, Lord, salamat. Wala na talagang lunas eh. Pero dahil sa kapangyarihan mo, gumaling ako. Lord, wala na talaga, papalayasin na talaga kami sa aming mga lugar. Pero dahil sa iyong kapangyarihan, binigyan kami ng sariling tahanan. Hindi po ba gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Na kayo mismo nagpapatotoo na ang Diyos ay buhay. Kaya po kapag tayo nandito, sa harapan, ang Diyos po ang ginagamit ay yung laging malapit sa Kanya. Tulad po ng Kanyang mga alagad. Doon po sa feeding of the 5,000, ang Panginoon po ay nagpakita ng himala doon po sa mga tao. Marami po mga tao, 5,000 men, pero hindi po binilang yung mga women at yung po yung mga children. So, more or less, 10,000. Amen. So, maraming tao ito. Ang mga alagad po, hiniling nila kay Jesus na pauwiin mo na yung mga tao. Magugutom sila at mahihilo. Walang pagkaing mabibilan dito. At kung meron man pagkaing mabibilan, hindi magkakasya sa kanila. Kahit na 100 denaryo ay kulang pa. Para makatikim ng tigka kahit kaunti ang bawat isa. So ipinakita po ng mga alagad yung napakalaking problema at yung napakaliit na resources na meron po sila. Pero hindi po nagulat si Lord at hindi ang Panginoon ay natakot. Hindi siya nangamba sa laki ng problema. Bakit? Sapagkat siya po ay problem solver. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi sila pauuwiin. Kayo ang magpapakain sa kanila.
Ang sabi ng isang alagad, Panginoon, meron lamang po tayo ditong 2 isda at 5 tinapay. Pero gano'n na ito sa napakakapal na tao? Ang sabi ng Panginoon, akin na ang isda at ang tinapay. Ano ang ginawa ni Jesus? Ipinagpasalamat ni Lord yung kakaunti. At ano nangyari? Dumami yung kakaunti. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa hindi sapat, hindi ka makakakita ng multiplication sa buhay mo. Alam niyo yung miracle na ito, hindi naman nag-multiply ito sa kamay ni Jesus. Nag-multiply ito the moment na ibinigay na niya sa kanyang mga alagad. At the first place, pwede namang sabihin ni Jesus, huwag na kayong mag-abala. Sasabihin ko lang ang word, busog na sila. Pwede ba yon? Kaya ba ni Jesus yon? Nasa pamamagitan lang ng kumpas niya, mabubusog ka. Ura-urada. Yung tipo bang, Lord, gutom na kami. Sinabi ni Lord, mabusog ka. Ay, Lord, busog na kami. Ganun kabilis, kaya ba? Pwede naman, di ba? Pero bakit hindi niya ginawa yon? Sapagkat gusto ng Panginoon mag-participate tayo sa kanyang himala. Kaya itong mga alagad, hindi niya pinaalis sa mga tao at ginamit niya yung mga malapit sa kanya upang ang kanyang miracle ay kanilang maranasan. Iba po yung nakikita mo at iba rin yung nangyayari sa iyo. Mas matindi yung nangyayari sa iyo kung nagagalingan ka na sa nakita mo, ay mas matindi kung ikaw mismo ang nakararanas. Kaya yung mga alagad hindi pa nasihan si Lord. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Dinala sila sa dagat. At sila'y halos lumubog sa tindi ng bagyo na kanilang nakakasalubong. Ano ang nangyari? Nakita nila si Jesus. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano na naman ito? Gusto ni Lord mag-participate kayo sa kapangyarihan ko. Gusto ng Panginoon, kaya ka nandito at sa harap niya, gusto niya padaluyin sa iyo ang kanyang blessing. Maging channel of blessing ka ng Panginoon. Gusto mo ba yon? Lord, dumadaan lang naman sa akin ang pagpapala. Ayaw mo nun, sa iyo dumadaan. Ano? Lahat ng pagpapala, para kang alulod. Sa iyo, sa pumun lahat. Laging sariwa bawat umaga. Amen? Kaya huwag po tayong magtampo kung dumadaan sa atin ang pagpapala. Ayaw ba nyo yun? Kasi gusto po natin humihinto sa atin ang pagpapala. Amen? Mali po yun. Hindi po dapat humihinto sa iyong blessing. Ang blessing po, ang tubig, sabi nga, ay current. Amen? At ang current, yan po kinuha yung currency. Kapag ang pera po hindi na gumagalaw, wala po mangyayari sa ating pong ekonomiya. Kaya po current dapat kumikilos. At gayon din po ang ating pong ang blessing. Dapat po yan kumikilos, hindi nag-i-stay. Bakit? Pag nag-i-stay po ang blessing sa iyo, ikasasama mo. At hindi mo mararanasan yung sinasabing pangako ng Diyos na ang kanyang mga pagpapalay bago bawat umaga. Ang sarap ng bigas nyo Bago paano ko 10 taon na yan? Bago pa ba yan? Luma na yan. Di ba? Kahit na po maganda ang pagpapalang tinanggap mo, kailangan po dumaloy po sa atin. Kaya nais ng Panginoon, dito ka sa harapan upang padaluyin sa iyo ang kanyang kayamanan. Hindi po tanong kung gaano karami ang kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Ang tanong, gaano ba karami ang kaya mong dalhin? Kaya po ang Panginoon, ang binubuo niya, ang pinaghahandaan niya, hindi yung blessing. Ang pinaghahandaan niya, yung tatanggap. Sapagkat kung gaano man karami ang pagpapalang tatanggapin mo, kung hindi ka handang tumanggap nito, parang binigyan mo po yung mahal mong anak ng 45 baril na ikasasama po niya. Kaya kung minsan, nagtataka tayo, matagal na tayo nagpipray, hindi tayo tumatanggap. Hindi po kay Lord ang problema. Ang hindi mapagkatiwalaan sa kokonti ay hindi mapagkakatiwalaan sa marami.
At kung yung kakaunti po'y mapagkatiwalaan ka, dadagdagan pa ng Diyos ang ipagkakatiwala niya sa iyo. So let's sit in front. Huwag po tayong mahiya, nasa harapan po tayo maupo. Ano pa po? Last but not the least, number 3, stay at the front. Manatili ka lang doon sa harapan. Huwag kang aalis dyan. Alam nyo, mga kapatid, minsan, dumadating po yung pagkakataon na kahit na leader ka na, kahit matagal ka na dyan, dumadating din po yung parang nadidrain ka. Amen? Dumadating po yung parang nababagot ka, napapagod ka. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit ganon. Alam niyo mga kapatid, katulad po ni Martha, hindi po siya nagbe-benefit doon sa Bible study sa kanilang bahay. Bakit? Sapagkat siya po'y nagpapakain, pero hindi siya nakakakain. Amen ba yun? Pero hindi po yung pagkaing turon ang pinunta po ni Lord. Hindi po siya nagpunta sa inyo para makikain, kung hindi para magpakain. Nagpunta ang Lord hindi po para paglingkuran, kundi para po maglingkod. Kaya po dumadating minsan sa atin, kahit na tayo po yung mga leader na, nag-i-encourage tayo ng iba, pero tayo sa ating sarili, kailangan po natin ng encouragement. Tama ba o tama-tama? Yes. Kahit sabihin na natin, hindi ka si Superman, hindi ka si Wonder Woman. Dumadating din, tinatablan ka rin ng mga atake ng kaaway. Ini-encourage mo yung cell group mo. Sige lang, magpatuloy lang tayo kay Lord. Mapagtatagumpayan na yan. Eh, ikaw naman, backslide ka na eh. Malapit ka na sa iba dumaloy. Diba? Marami ka ng grudges dyan sa puso mo. Alam nyo, kahit man po mga pastor, nagbibigay po ng tubig ng buhay, pero mga pastor po kuminsan dehydrated. Natutuyo din. Kaya kailangan po pala tayong lahat ay nagbabakuran ng panalangin. Hindi po yung umalakas siya, kaya-kaya niya. Pakipag-pray mo nga po ako. Alam niyo yung pastor niyo, lagi niyong isisingit sa prayer niyo. Bagamat ang tubig ng buhay hindi nauubos, pero dumadating po nadidehydrate ang mga lingkod. Dahil sa kaabalahanan kung minsan nakakalimutang nasa palad nila ang kanilang kailangan. Di po ba? Ando doon ka, busy ka sa kingdom. Pero yung king, hindi mo napapansin. Nalonging na pala sa iyong presence. So wag mong iwan ang iyong pwesto. At alam niyo po ba, hindi naman po pwedeng basta ka na lamang po pumunta sa harapan. Hindi po pwedeng yung upuan mo'y alisin mo at pumunta ka dito sa harapan. Hindi po ganun yun. Hindi po pwede yun. You have to pay the price. May bayad po yun. Sino nakapanood po ng basketball, ng mga concert at ng boxing sa Araneta, sa mga Coliseum? Meron po yung mga 4 na boxes po yan. Meron general, general admission. Susunod doon, upper box. Susunod, lower box. Susunod, VIP. Patron, yun. Sunod-sunod po yun. At bawat box po na yun, may corresponding price po yun. Hindi po pwedeng ang ticket mo ay general admission, ay pupunta ka po doon sa lower box. Makakagalitan ka po, mapapahiya ka. Hindi po pwedeng gusto mong umupo doon sa harapan, gusto mong umupo doon sa premium seat. Ang pera mo ay pang general admission. Premium seat is equal to premium price. You have to pay the price. Gusto mong mapalapit kay Kristo, sumimba ka linggo-linggo. Gusto mong mapalapit sa Diyos, mag-devotion ka at manalangin araw-araw. Gusto mong maglingkod sa Panginoon, ano nire-require ni Lord? Ano ang price? Kalimutan mo ang iyong sarili. Pasanin ang krus, hindi tuwing birthday at hindi tuwing Pasko, araw-araw.
Yung po hinihinging price ng paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi pong may kaibat na presyo na dapat po nating pagbayaran. Kung naalala nyo, yung lalaking paralitiko at bitbit po siya ng 4 niyang kaibigan, gusto po sana nilang dalhin sa front row kay Jesus Christ. Pero hindi po sila makaraan. Ano po yung kanilang ginawa? Iniyakyat po nila sa bubungan, binutas ang bubong ng may bubong, at inihugos ang kanilang kaibigan sa harap ni Jesus. Napansin po ba ni Jesus ang kanilang ibinayad? Yes. At nakita ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan at pinagaling ang lalaki na may sakit. Gusto mong gumaling sa karamdaman? Gusto mong sumagana sa kabuhayan? Gusto mong maayos ang relationship nyo? You have to pay the price. Alam nyo ba, kapatid, yung price na hindi natin kayang bayaran, binayaran na ni Lord. Bayad na po yun. Yun na lang pong nire-require ng Panginoon na response natin ang dapat po nating gawain. Obedience. Kung gusto mong pumunta sa harapan, hindi ka po bibit-bitin ni Lord papunta sa harapan. Kailangan mong iwan ang iyong upuan and pay the price, pumunta ka sa harapan. Katulad po ng babaeng dinurugo, alam niya, kapag nahawakan niya, laylayan ni Lord, gagaling siya. But kailangan niyang bayaran yung halaga. Napakahirap lumapit kay Jesus. Pwede siyang matapakan. At ano pa, may issue siya. Marumi siya sapagkat siya'y dinudugo. Kapag laylayan ang target mo, hindi ka nakatayo. Of course, nandoon ka at gumagapang. At pwedeng ikay madaganan, matapakan, matadyakan. Pero, sumuko ba ang babae na ito? Binayaran po niya ang presyo ng kagalingan. Kahit na ano ang sabihin ng tao, kahit na ako'y masaktan, lalapit ako sa paanan ni Kristo ng malapitan, sapagkat siya lamang ang makapagpapagaling sa aking karamdaman. Yung lalaki na may sakit ang kanya anak, si Jairo, naglakbay siya ng malayo para lamang puntahan si Jesus. Siya po'y leader ng synagogue. Ginagalang ng marami pong magagaling na tao. Pero ano ito? Bakit siya pumunta kay Kristo na nililibak ng maraming matatalinong tao? Ang sabi siguro nitong si Jairo, kahit ano pa ang madinig ko, lalapit ako sa Panginoon sapagkat siya lang ang makapagpapagaling ng aking anak. You have to pay the price. May hiling ka kay Lord. Huwag kang manatili na stationary lamang sa kawalan. Lumapit ka sa Kanya. Welcome ka, kapatid. Do not give your spot to another. Do not abandon your post, your spot, your calling. Alam niyo, yung pwesto mo sa ubasan ng Panginoon, very special. Maraming po pwedeng mas magagaling pa sa iyo sa pwesto mo sa ubasan sa Panginoon. Pero nag-iisa ka, very unique ka para sa place na yon, sa pwesto na yon. Para sa trabaho na yan, very special ka. Hindi po pwedeng kumuha na lamang ng basta-basta at ipalit sa iyo. Sapagkat sa gawain mo kay Lord, you have your name written on it. Nakasulat ang pangalan mo sa ministry mo. Kaya hindi mo po pwedeng basta iwan yan. Lord, palitan mo na lang ako. Hindi ako magaling. Mas maraming magaling. Bakit? Marunong ka pa sa akin. Tinawag ni Lord ang mga mangmang para ipahiya ang marurunong. He don't call the qualified, but He qualifies the call. Tamang hindi tayo magaling, hindi tayo mahuhusay. Pero ang guro natin, ang pinakamahusay sa lahat ng guro, sa lahat ng daigdig. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon?
There is price to pay. May kahilingan ka. May gusto kang mangyari sa iyong buhay. Huwag mong walang bahala lang. Huwag mong ipakapit-balikan lang. Maaring this time, this moment, is your moment, is your chance. Naniniwala ako na kanina pa natin kasama ang presence ni Lord. Naniniwala akong iyong bumubulong na still small voice sa puso mo. Yan ang nagsasabi sa iyo, anak, this is your time. This is your chance. This is your moment. Tapos na yung pag-iintay mo. Kung lalapit ka, lalapitan ka niya. Amen? Sabi nga, we used to be in control of almost everything. Lord, kaya ko na yan. Madali lang naman yan eh. Pagka may sakit, paracetamol. Di ba? Pag masakit ang ngipin painumin mo ng Gardan. May Gardan pa ba? Kapag may trangkaso, alaksan lang yan. Kaya ko na yan. Paano pag COVID? Paano pag COVID? Kaya ba niya ng purga? Alam niyo, makikita lang po natin na kapag hindi na natin control ang mga bagay, saka mo palang malalaman na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Minsan nakala natin kaya mo yung lahat eh. Pero hindi mo kaya. Ang Diyos ang may control. At nandoon siya sa throne. Nasa sa Kanya yung final say. Nasa sa Kanya yung judgment. Kaya, mga kapatid, alam natin na pagal ka at hirap. At hindi mo kayang ipaliwanag kung bakit yan napapagal at kung bakit na nahihirapan. Pero napakayaman po ng mercy at grace ng Panginoon. Sabi niya, Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sabi nung isang awitin, there is no problem too big that He cannot solve. There is no mountain too tall He cannot move. There is no storm too dark He cannot calm. At ang sabi pa sa Tagalog, kung napasa niya ang bigat ng buong daigdig sa kanyang balikat, hindi ka ba niya kayang bitbitin at pasanin? Hindi kaya kaya niyang bitbitin at ilagay sa kanyang balikat? Kaya huwag kang magdalawang isip, kapatid. This is your chance. This is your moment. Kahit ikaw na nasa sa bahay, nangungusap si Lord sa puso mo. At ang sabi ng Panginoon, anak, lumapit ka. So brethren, let's sit in front. Ikaw na napapagalat na bibigatan, nalilito at nasasaktan, bakit hindi ka tumayo at pumunta sa harapan para maipanalangin ka? Kaya mo bang bayaran ng pagpunta sa harapan na kahit ano pa yung sasabihin ng tao? Katulad ni Sakeo. Sige po, kung sino may gusto, lumapit na po kayo. Huwag po kayong papigil. Si Sakeo po, kinikilala na isang mataas na tao. Pero pandak. Subalit, kahit siya'y pagtawanan, libakin ng maraming tao, ginawa niya na umakyat sa puno para makita si Jesus. He paid the price of humiliation. Kahit ano ang sabihin ng tao, ba't ka nagpunta dyan sa church na yan? Alam, mangyayari sa iyo dyan. Pero dahil nararamdaman mo, nandito ang presensya ng Panginoon. Kahit ano ang sabihin ninyo, lalapit ako kay Kristo. Hindi ako mapipigil.
Ikaw, wala ka na bang pangangailangan sa Lord? Wala ka na bang hinihiling sa Kanya? You have to pay the price. Hindi po walang kabuluhan ng inyong pagtayo. Dahil tumayo ka, binayaran mo yung presyo ng VIP sa harap ng Panginoon. That place ay para sa mga VIP. Yung pong pinaglalaanan ni Lord ng mga mahalagang bagay. Come on, church. Madalang mangyari ito. Yung puso po natin talagang inaayos ni Lord unti-unti. Na-lockdown lang, na-shutdown na. Sabi ni Lord, pahinga ka lang. Sandali. Pero ano po yung ginawa po natin? Nagpakasarap, nagpakatulog. Sige po, patuloy lang tayong lumapit. Isipin niyo, hindi si Brother Melto. Si Jesus po nandito sa inyong harapan. At katulad po ng sinabi ko kanina, be present with Jesus. Walang obstruction. No delays. Real time. Yung heart and your soul, your spirit are fully engaged and strongly connected sa ating Panginoon. At this time, hindi na po ikaw yung magmi-ministry. Hindi na po ikaw magmi-minister. Hindi na ikaw magluluto. Hindi na ikaw yung magpapakain. But Jesus, siya na po yung magmi-minister po sa ating lahat ngayon. Ibaba mo na anak yung mabigat na yan. Kaya nga sabi ni Maria, hindi siya makaihi, hindi siya makaalis kahit sandali sapagkat bawat salitang binibitawan ni Jesus Christ may bigat na inalis sa kanyang balikat. May matalim na bagay na binubunot sa kanyang puso at pinagiginhawa at pinapayapa ang kanyang kaisipan. Kaya yung harapan na yan, the best place ay yung paanan ng krus ni Jesus. Ama naming Diyos, napakalayo ng naaabot ng iyo pong mga paningin. Maging pinakatatago-tago sa aming mga puso, hayag na hayag sa iyo. Kung kami nalulungkot, kung kami nababalisa, kung kami natatakot, Ama, hindi nalilingid sa iyo. Sapagkat maging ang bilang ng aming buhok ay bilang mo. Ikaw na lumalang ng langit at ng lupa, ng buong kalawakan. Pinahalagahan mo ang tulad namin na wala namang kabuluhan. At namatay ka sa krus upang bayaran ang hindi po namin kayang bayaran. May hihigit pa ba, Panginoon, sa kalakihan at kadakilaan ng pag-ibig mo? Naririto ang iyong mga anak. Sila'y nagutom at nauhaw. Hindi nila kayang i-feel ang emptiness sa kanilang puso. Subalit sa presensya mo, nag-overflow ang aming puso. Umaagos mula sa aming kalooban ang tubig ng buhay. Hindi na muling matutuyo ang aming buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat kilala mo ako. Kilalang kilala mo ako. Siya, Panginoon, na nabibigatan sa kanyang puso sa pamamagitan ng iyong mga sakit na tinanggap. Lumaya na siya sa oras na ito. Siya na naaalipin ng bisyo. Lumaya na ito dahil sa laki ng pag-ibig mo. Siyang may malaking pangangailangang pinansyal. Binuksan mo na mga pintuan ng iyong tahanan upang kanyang tanggapin ang masaganang pagpapala at biyaya. Siya na nakakulong sa matagal na karamdaman, sa oras na ito, itinayo mo na siya sa kanyang upuan. Binigyan ng bagong pagkakataon para
lingkod sa iyong harapan. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Salamat po, Panginoon. Maging ikaw na nasa iyong tahanan. Gaano man kalaki, kabigat ang iyong dalampasan. Dala na ni Jesus ang lahat ng yan. Kaya't malaya ka, pinagpala ka, masaya, maginhawa, at handa nang maglingkod sa Diyos sa lahat ng sandali. We praise you and honor you. We glorify your name, Jesus. Hallelujah! We praise you. We glorify your name, Jesus. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Yung hindi magagawa ng laman, ginawa ng Espiritu para po sa amin. With all our hearts, with all our strength, we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Sa Diyos ang mataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ba tayo nakatayo? In the Quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. Let us all sing this to the Lord. So when you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose. 'Cause there's no one else but you, Jesus. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Lord, there's no one else. 'Cause there is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. All my delight is in you, Lord. my delight. Is in you, Lord. All of my heart and all of my strength and all my delight is in you, Lord. Forevermore, my delight. All my delight is in you, Lord. All of my hope and all of my strength, 'cause all my delight is in you, Lord. Forevermore. 'Cause there is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to give Him praise. There's no one else for me. 'Cause there is no one else for me. None but Jesus,
Hallelujah. Jesus, we give you praise. We honor you, Lord. Hallelujah. 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 Jesus, we praise you. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise Hallelujah. you, Lord. Praise you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Salamat po aming Diyos. Maraming salamat. Minsan pa po, dinalaw mo kami, Panginoon, sa aming pagsamba. Minsan pa po, Panginoon, pinukaw mo ang aming mga puso. Pinukaw mo ang aming mga espiritu, Panginoon. Pamamagitan na yung mga salita, O God. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa dakilang pagkakataon, Panginoon. Na patuloy, O God, na pinapadama mo sa amin, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo, dakilang Diyos. At nais mo kami, Panginoon, palagi na maging malapit sa iyo, O Diyos. Lord, salamat. Salamat. May mga pagkakataon po, O God, na inilalayo kami ng mga sitwasyon sa iyo, sa presensya mo. Subalit salamat dahil ikaw po mismo, Panginoon, ang iyong mapagpahalang kamay, ang pilit na umaabot sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Para kami manumbalik sa presensya mo, manumbalik kami sa harapan mo, Panginoon. Ama, salamat po. Gamitin mo po patuloy ang iyong mga salita para maging inspirasyon namin, O God, sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, sa paglakad namin, nakasama ka, maging kalakasan namin ito, O Diyos. Para anumang sitwasyon pa, Panginoon, anumang mga sirkumstansya pa, ang maranasan namin, dakilang Diyos. Lord, meron kaming katatagan, meron kaming matatag na pinangahawakan, dakilang Diyos. Dahil ang iyong mga salita ay matibay na pundasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pag-ibig mo na hindi namin kaya sukatin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Purihin ka. Salamat po, God, sa lingkod mo na ginamit mo sa umagang to kay Pastor Mel, dakilang Diyos. Salamat, Ama. Salamat. Patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba kami, dakilang Diyos, na ang aming mga puso, ang aming mga buhay, dakilang Diyos, patuloy mo pong pag-alabin, Panginoon, sa desire, O God, ng bawat isa sa amin ay tunay na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga buhay namin ay magamit para sa iyo, dakilang Diyos. Para sa kapurihan at sa karangalan mo lamang, O God. Tulungan mo po kami, dakilang Diyos. Continue, Lord, ang puso namin ay ma-enlighten lalo, O God. Ma-enlighten, Panginoon. Na ang iyong kalooban, Panginoon, ang pakanasahin namin, O God, hindi ang kalooban namin, dakilang Diyos. Pakanasahin pa namin, Panginoon, na ikaw ay bigyan namin ng karangalan at ng kaluwalhatian sa lahat ng ginagawa namin sa buhay namin sa araw-araw, O Diyos. Lord, nasa loob man kami ng church, nasa loob man kami ng tahanan namin, nasa labas man kami, o nasa sanlibutan man kami, tulungan mo kami, Panginoon. Ang iyong mga salita, O Diyos, ang magbigay palagi sa amin ng conviction, Panginoon, to live a life that pleasing to you, dakilang Diyos. Salamat, Ama. Maraming salamat. Patuloy po namin na babaunin, Panginoon, ang mensahe mo, ang iyong mga salita sa pagharap namin sa panibagong linggong ito, dakilang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Magliwanag, Panginoon, ang aming mga ilawan sa harapan ng maraming tao. Salamat, Ama. Salamat. At ikaw lang ang tanging mahayag, ikaw lang ang tanging mataas, ikaw ang tanging mapapurihan, maparangalan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin, hinihiling ng may pananampalataya, pagpupuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Palahin po tayo lahat ng Panginoon. Ingat po tayo sa pag-uwi. Hallelujah. On the clouds, even kingdoms will bow. God bless po sa ating lahat. Every chain will break.